So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So panibagong kaalaman, panibagong tips and topic na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Walang iba kundi tungkol sa pagmamanok. Okay? So masaya ako na makapag-share ng mga ideas, makapag-share ng mga kaalaman tungkol sa pagmamanok. At sana yung ating mga viewers, sana yung ating mga nanonood ngayon is open-minded din kayo sa mga bagay-bagay na possible maaaring makatulong sa inyong pagmamanok. Okay? So, pwede nyo po itong gayanin, pwede rin pong hindi. So, ang sa akin lang dito is makapag-share ng sarili kong experience, sarili kong kaalaman tungkol sa pagmamanok. Para yung ating mga alaga, manatiling healthy, manatiling malulusog, at mapanatili nating masisigla sila. Okay? So, at this moment of time, bago ko po sabihin sa inyo o bago natin pag-usapan yung ating topic, gusto ko lang munang ipakita sa inyo ang isa sa ating na-breed last season. So, ito po ang isa sa ating SBR. Okay, makikita niyo naman po ang ganda. Talagang maayos na manok, healthy po siya. So, nakaka-proud lang sabihin na ito po ay hindi nagkasakit ni minsan. Okay? Hindi ko po ito napatikim ng kahit na anong antibiotic simula nung siya ay sisiyaw hanggang ngayon. Okay? So, ito po ang ating SBR. Napakaganda po niyan mga kamanok. So, siya po is 1 year old na po. Okay? So, 1 year old na po siya. At malaki po siyang manok. Okay, yan po ang itsura niya. Napakaganda po. Alright. So, ngayon mga kamanok, gusto ko lang pong sabihin sa inyo ang isa nating magiging tips for today. Mga kamanok, kayo ba ay nakakakita sa ating mga kapwa magmamanok na yung hulihang part na balahibo dito sa part na to, kanila po yung nire-remove, inaalis. Okay, sabi nung iba, nakakatulong daw po ito upang maging malamig po yung convenient ng manok. Ibig sabihin, para po sa ganun ay hindi po siya masyadong mainitan. Yung pong hulihang balahibo na dito, inaalis po nila yon dahil nga po sabi nila, nakakatulong daw po ito sa ating mga alaga para po hindi masyadong mainit ang kanilang pakiramdam. Okay, pero para sa akin mga kamanok, hindi nyo po kailangang alisin yung mga feathers dito, okay? Kasi para sa akin, ito po ay possible maging open space para sa ating mga lamok. Okay? Para sa mga lamok. Especially kung kayo man is nagagayak, okay? Sa gabi, pag sila po is natutulog, possible sila po ay dapuan ng lamok or kagatin po ng lamok. So, para sa akin mga kamanok, hindi nyo na po kailangang alisin yan. Kasi nakakakita talaga ako doon sa ating mga kaibigan na nagmamanok, kapag sila po is may invitation na pupuntahan, kanila po yung inaalis. Dahil nga po sa paniniwala daw nila na nakakatulong po ito upang ang manok ay maging presko, ang manok ay maging healthy, makapagpahinga ng maayos, hindi masyadong mainit sa katawan dahil daw po masyadong mainit na yung panahon ngayon. So, inaalis po nila yon. So, hindi po nila kailangan, o hindi nyo po kailangan alisin yun mga kamanok. Para po sa akin, dahil ito po ay natural na ibinigay, okay, ng itaas sa ating mga alaga, kung kaya't ito po ay may purpose. Okay, kaya po may balahibo doon sa hulihang bahagi ng ating mga alaga, kaya po yun may balahibo, dahil nga po sa mga lamok na possible na pumunta doon. Okay? Kasi ang mga manok, kung alin po yung open area ng balat ng ating mga alaga, dun po sila dumadapo. Kagaya po nitong mukha ng ating mga manok. Wala po yung balahibo, kaya po madalas, ito po yung kanilang pinupuntahan. Yung kanilang mga paa, wala rin pong balahibo. Kaya madalas, yan din po ang kanilang pinupuntahan. So ito, pag inalis nyo po itong part na to, wala pong balahibo, possible, pupuntahan din po yun mga kamanok. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na po kailangang alisin yun mga kamanok. Okay? Ang ating pong mga alaga, ay nakaka-relax din po sila kahit po sila is may balahibo dyan. So may purpose nga lang po kung bakit yun ay inilagay doon. Okay? So sa madaling sabi, hindi nyo po yung kailangang alisin. So para sa akin, dahil po may nagtanong, kaya po napatapik ito ngayon dito dahil may nagtanong po tayong isang subscriber tungkol dito. So sana kahit pa paano kamanok, natulungan kita kung bakit hindi po talaga dapat alisin yun. Okay? So, para sa akin, malaki ang maitutulong nun para sa ating mga alaga, para sila is makapagpahinga ng maayos, para sila is makapag-relax. Okay? At sa araw-araw. Okay? Sa araw-araw na pagtulog sa gabi, dahil nga hindi nila kita yung lamok. So, meron siyang cover up.
na balahibo. Makakatulong po yun sa kanilang healthiness para po sila is hindi magkaroon ng anemia, para sila is hindi maging anemic. So pag sinabi naman pong anemic mga kamanok, makikita nyo yung mga alaga nyo. Ang mukha po nila is mga putla. Okay? Maputi po yung mukha, hindi po ganun kapula. So at pagka po medyo maputi yung mukha ng inyong mga alaga, possible kulang po sa dugo or kulang po sa supply ng dugo, kaya po nagiging anemic ang ating mga alaga. Pag anemic, unhealthy po yung manok, magbibigay naman po tayo ng mga suplemento para po mas gumanda ulit yung sirkulasyon ng dugo. So, bibigyan natin ng vitamins kapag kaganon. So, dahil lang sa lamok, magkakaroon sila ng imbalance na healthiness. So, hindi natin hinahayaan yun mga kamanok. Kaya kung ako sa inyo, huwag nyo na pong alisin mga kamanok yung balahibo dito sa kanilang hulihang bahagi kasi meron po yung purpose. Okay? So mga kamanok, bago ko po tapusin ang simpleng video ito, sa mga nagtatanong dyan kung ano daw po ang vitamins, vitamina na aking ibinibigay sa aking mga alaga na possible makatulong sa inyong mga alaga rin. So why don't you try ito mga kamanok? Napakatagal ko na po nitong ibinibigay sa ating mga alaga at napakaganda po nito pagdating sa ating mga manok. So ito po is natural and organic. Kaya ito po ay po pwede sa mga tandang natin, mga baby stag from 3 months old. Tandaan, 3 months old pataas, po pwede na po itong ibigay. Okay? Po pwede na po itong ibigay sa kanila. Talagang napakaganda po. Ito po ay may natural vitamin B12. Tandaan, para saan ang B12? Ito po ay nakapagbibigay sa ating mga alaga ng natural na na pagpapula sa kanilang mga mukha. Okay? Kapag natural vitamin B12, magiging maayos po ang sirkulasyon ng dugo ng inyong mga alaga. At the same time, meron din tong 4 times calcium. Tandaan, 4 times calcium na tumutulong naman sa development ng buto ng ating mga alaga. Talagang ang ating mga alaga ay healthy, maayos na maayos dahil po yan sa herb ox natin. Natural and organic, kaya napakagandang ibigay sa ating mga alaga mga manok. Sa inahin po pwede rin, napakaganda rin itong mag-develop ng eggshells, yung quality ng egg dahil nga po ito ay merong natural calcium. Napakaganda po niyan mga kamanok. So, organic kaya napakaganda. Okay? Organic and natural kaya po napakaayos nito pagdating sa ating mga alaga. So, ibigay nyo lang po ito 7 days consecutive, sunod-sunod. Makikita nyo na po ang development ng mga manok ninyo. Makikita nyo po ang ganda ng mukha, ang pula, so sign of healthiness, dahil po yan dito sa ating herb ox. Okay? Sa mga interesado mga kamanok, pwede po kayong mag-comment. Okay? So pagka nagpag-comment po kayo, ilalagay ko na lang po dyan sa description kung paano po kayo makakakuha nitong ating vitamins na ganito. Okay? So, syempre naman, kung meron tayong vitamina pagdating sa ating mga tandang, sa ating mga sisiw, meron din po mga kamanok. So, ito po. Why don't you try our very own Herbotics? Okay? Ito po is natural probiotics na tumutulong sa inyong mga sisiw upang mapabilis ang kanilang paglaki. Okay? Mapabilis ang kanilang paglaki and syempre mabilis ang digestion. Tapos ang inyong mga alaga is healthy dahil po dito. Okay? Isang taklob lang sa 1 litro ng tubig, goods na po yan na inyong ibigay sa inyong mga alaga. So makikita nyo mga sisiw ninyo, masisigla, healthy, maganang kumain, matakaw kumain. So dahil po yan dito sa ating Herbotics. So pwede nyo rin po itong ihalo sa kanilang patoka, sa kanilang pagkain kung kayo ay wet feeding mga kamanok. Kaya napakaganda niyan sa inyong mga alagang sisiw. Mula noon hanggang ngayon, yan na po ang aking ibinibigay sa kanila. So far, so good. Sana makatulong ang video ito mga kamanok sa ating mga kamanok. Nagsisimula sa ganitong klase ng passion. So paano mga kamanok, hanggang dito na lang. My name is PJ Vergara, Plinyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.